Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 59 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos talunin ni Noel at Hugo si Edgar, bigla na lamang nagbago ang kanilang sitwasyon nang ang katawan nito ay biglang tumwist at naging isang nakakatakot at hindi makilalang nilalang. Napakabangis at biglaan ng transformasyong ito kaya't napatigil sila sa pagkabigla, lalo na't agad nitong sinipsip at kinain ang dalawang puppet soldiers ni Hugo na para bang wala lang. Galit na galit si Hugo kaya agad siyang tumawag ng sniper puppet at pinaputukan ito ng isang malakas na bala, isang ataking kayang makapinsala kahit sa mga lord. Ngunit laking gulat nila nang ang malakas na pagsabog ay halos walang iniwang damage sa halimaw. Hindi makapaniwala si Hugo sa tibay at lakas nito. Para naman kay Noel, ang abnormal na lakas ng mahika at nakakatindig balahibong presensya ng nilalang ay hindi na maituturing na tao, mas malapit ito sa mga beast na kinatatakutan ng mga seeker, mga halimaw na walang kabusugan at puro pagkawasak ang dala. Bigla itong umatake, at kahit tumawag si Hugo ng mga shield soldier, mabilis lamang silang winasak ng halimaw. Sa isang saglit na muntik nang mapatay si Hugo, mabilis na sumaklolo si Noel at nailigtas ito. Nagpasalamat si Hugo, nanginginig pa sa gulat, ngunit itinuro ni Noel na tila nananatiling gutom ang halimaw, kinakain ang lahat ng nasa paligid. Lalong natakot si Hugo nang maisip niya kung ano ang kakayahan ng halimaw, anuman ang kainin nito, nagagawa nitong gawing kapangyarihan para sa sarili. Nang magsimulang mag-ipon ng enerhiya ang nilalang para sa isang napakalaking pagsabog, halos hindi na nakaiwas sina Noel at Hugo sa tindi nito. Sinubukan ni Noel makipag-telepathy sa kanilang mga kasama. Ngunit dahil magulo ang daloy ng mahika nila Leon at ng iba pa, hindi maayos ang komunikasyon. Bagamat ramdam niyang hindi kasing lakas ni Edgar ang mga kalaban ng kanyang mga kasama, alam niyang hindi sila maaaring umasa sa anumang tulong ngayon. Dahil sa lumalalang sitwasyon, hinikayat ni Hugo na umatras na sila dahil hindi nila ito kaya sa kasalukuyang lakas. Ngunit umiling si Noel, alam niyang hindi sila basta makakatakas. Kung tatakas sila, maaaring masira ang buong syudad kapag hinabol sila ng halimaw. Kinailangan nilang tapusin ito dito at ngayon. At bukod pa roon, alam niyang may tinatagong alas si Hugo. Nagulat man, inamin ni Hugo na mayroon ngang isang trump card, ngunit kailangan nito ng 5 minuto upang ma-activate at sa panahong iyon, hindi siya maaaring gumamit ng kahit anong iba pang skill. Habang unti-unting lumilitaw ang isang lumulutang na Thor sa kanyang likuran, tinanong niya si Noel kung kakayanin nitong bilhin ang oras na kailangan. Ngumiti si Noel nang may kumpiyansa, paalala niyang successor siya ng kanyang lolo, at agad tumalon patungo sa halimaw na si Edgar. May mapang-asar na ngiti, tinawag pa niya ito at sinabing napakaastig ng bagong anyo nito, marahil ay na-inspire pa umano sa kanya, bago buong tapang na sumabak para protektahan ang syudad at bigyan ng sapat na oras si Hugo. At dito nagtatapos ang kabanata 59 ng The Most Notorious Talker. May sumusubaybay pa ba? Mag-comment naman sa baba at maraming salamat.